Mga ka-Republic, hindi pinaporma ng Hinebra ang Tok and Tek sa kanilang sagupaan kagabi. Pinutol ng Gin Kings ang 6-game winning streak ng tropang 5G. Sa crowd, malungkot ang aura ni Randy Hollis Jefferson na pinapanood ang complete domination ng mga mag-aalak laban sa kanyang kupunan na TNT. Muli, nakita na naman ang sarkastikong ngiti ni Chot Reyes na parang ayaw tanggapin ang pito ng mga referee. Malaking dagok sa Grand Slam aspiration ng Tok and Tek ang tambak na pagkatalo nila laban sa Hinebra. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, mga unang minuto pa lang sa first quarter ay agad nang ipinaramdam ng Hinebra na hindi nila pahihingahin ang Tok and Tek sa laban nila kagabi. Agad nagtarak ng 13-0 run ang mga bataan ni Coach Tim Cone sa pangunguna ni Japet Aguilar. Sa first kanto ay 8 points agad ang ibinuslo ng Hinebra Bigman. Parang may takip ang ring para sa mga bataan ni Chot Reyes. Resulta, parang natakpan din ang bibig ng mga fans ng Tok and Tek. Pero nagpapalakas loob ang isang nakatabi ko sa stadium. Mamaya babanat na sina Oftana at Pugoy, sabi nito sa katabi. Maalat sina Pugoy at Oftana. Si Simon Enciso ang unang bumutas ng basket para sa tropang 5G, 5 minuto na sa first quarter. Mula umpisa hanggang dulo, complete domination ang ipinamalas ng Gin Kings kontra sa kupunang 2 beses na tumalo sa kanila sa finals ngayong season 49. Ngayong walang tulong ng import laban sa Hinebra ay di malaman ng Tok and Tek kung anong tumama sa kanila. Sa crowd ay malungkot ang aura ni Randy Hollis Jefferson habang ginagaruti ng Gin Kings ang tropang 5G. Bago ang laban kagabi, hawak ng TNT ang 6-game winning streak pagkatapos magkamit ng 3 magkakadikit na talo sa pagsisimula ng All-Filipino Conference. Pero maraming bumilib dahil nga pagkatapos ng 3 dikit na talo ay tumuhog naman ang mga ito ng 6 na sunod na panalo. Ngunit tinuldukan ng Hinebra kagabi ang pamamayagpag ng TNT. Finals-like atmosphere, ito ang sinabi ni Chot Reyes na magiging hitsura daw ng laban. Nakita sa Hinebra ang kahandaan kagabi ngunit hindi iyon natapatan ng tropang 5G. Kaya nakita na naman ang sarkastikong ngiti ni Chot Reyes tuwing napipituhan ng infraction ang kanyang mga player. Sarkastikong ngiti na para bang nagpapahiwatig na nalalamangan sila sa tawagan. Sa malaking panalo ng Hinebra kagabi, umakyat sila sa number 3 sa team standings. May record na 7-3 din ang Magnolia, ngunit kung gagamitin ang winner over the other rule ay nasa ibabaw ang mga mag-aala. Tinalo nila ang Hotshot sa huling edisyon ng Manila Clasico. Dumausdos naman sa number 5 ang Tok and Tek, kasukob ang Rain or Shine at Converge with 6-3 win-loss record. Malalaman sa Biyernes kung may pag-asa pa sa twice to beat bonus ang tropang 5G sa pakikipagharap nila sa Magnolia. Ang Gin Kings naman haharapin ang Rain or Shine sa June 15. Sa post-game interview, nagpahiwatig ang Hinebra coach na para sa kanila hindi masyadong big deal ang panalo nila kagabi. Masyadong pagod daw ang Tok and Tek dahil noong Biyernes ay naglaro pa ang mga ito laban sa Blackwater. Isang araw lang ang pahinga bago ang kanilang sagupaan kagabi. Samantalang ang Hinebra daw ay isang linggong naghanda, nagplano ng mga dapat nilang gawin para sa importanteng labang ito. At sabi pa ni Tim Cone, alalahanin daw na ang Tok and Tek ay nagtala ng impresibong 6-game winning streak at ang laro kagabi ay parte lamang ng single round robin elimination. Hindi raw pwedeng i-count out ang isang team dahil lang sa isang talo. Kahit naglaro si Jordan Heading para sa tropang 5G ay hindi masyadong nag-impact sa kupunan. Alalahanin galing sa long layoff si Heading dahil sa back injury. Obviously, nangangapa pa ito, wala pang chemistry sa mga kakampi. Nakaapekto rin sa performance ng TNT ang maagang ejection ni Brandon Ganuelas Roser. Sa isang free throw attempt ng Hinebra, binira ni BGR ng isang siko sa panga si Troy Rosario para i-outbox ang Hinebra forward. Bagsak si Rosario. Above the shoulder ang ibinigay ni Ganuelas Roser kaya
Foul penalty 2 ang hatol ng mga game official. Resulta na bawasan ng isang big man ang tropa ni Chot Reyes, dahilan upang lalong duminahin ni Japit Aguilar ang painted area. Nagtala ang Ginebra Center ng double-double, 20 points and 14 boards. Si Aguilar ang nahirang na player of the game. Although hindi big deal kay Team Cone ng panalo ng Ginebra kontra Talk and Text kagabi, hindi maitatangging pinahirap nito ang sitwasyon ng kupunan ni Chot Reyes. Kung di makakasalta sa top 4 ang Talk and Text, papasok sila sa playoffs with twice to beat disadvantage. Sino man ang kanilang makatapat sa quarterfinals, kailangan nilang manalo ng 2 beses. One miss you die, ika nga. Sa playoffs pa lang ay posible nang matapos ang kanilang Grand Slam ambition. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Enrico de Guzman. Yes, nakatambakol tayo. Sa iyo rin, shoutout, Rodante Sabida. Nanalo na tayo. Salamat sa suporta, idol. At sa iyo rin, Perla Kudisal. Fight lang, Jim King, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Jose Rodrigo. Naging maayos talaga ang laro kagabi. Ang gandang panoorin. Sa iyo rin, shout out Boss Vlog. Excited tayo lahat na makita ang larong iyon kagabi. Sa iyo rin, shout out Enrique Rivero. Good luck. Tumalab ang good luck mo. Sa iyo rin, Edwin Felizardo. Nanalo tayo, idol. Salamat sa panonood. Sa iyo rin, Efren Mendoza Kabayan. Nanalo na tayo kagabi. Sa iyo rin, shout out Cecilio Tenorio. Shout out sa iyo, idol. At sa iyo, Merson Kabadi Vlog mula dyan sa Oman. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.